absolute pressure. Okay? Next. So from your condenser, ang next na step niya is imuhang condenser extraction pump or CEP siya, pero ang natuwa kong tawag diri is CDP sa TSI. CDP, condensate discharge pump. So muna to sa TBI, matawag nila is CEP, so condenser extraction pump. So pang TBI siya. Okay? So from your kanina pump, katong nakita natin from last na tong overview na siya sa ilalom, di ba? So, it provides cooling water daw for gland steam condenser, and iyang pong purpose is for de-superheating para sa tong dumping line, flush chamber, and turbine and spray. And provide po siyang sealing water sa vacuum breaker valve, and pinaka niya is provide o backup water po sa closed cycle cooling water system. So if ma-remember yun, alam mo, closed cycle cooling water, di ba? Cycle backup man ang nag-provide sa to water padulong sa head tank. So actually, duwa ka book siya. No? Kung anuhang mo head tank niya, isa lang ka linya ang padulong dara na siya solenoid valve. Solenoid valve. Isa lang kalinya ang padulong sa imong head tank para mag-fill siya. Pero ang yung source of water is ang isa gikan sa katong closed cycle backup pump. Cycle backup pump, ito isa niya. Ang another one is gikan sa tuwang condensate discharge pump. During start-up, kung gusto niyo mag-fill o water sa imong head tank, kay sa start-up mo, kumakairani ko ng condensate discharge pump. So, cycle backup pump yung gamit for top-up sila. Pero once na normal running na ka, na nag-produce na ka og steam galing ang imong gina-condense na ito sa imong hot well, so pwede na ka nga condensate discharge pump ang mag-supply yung water siya anytime na mo drop ang level sa imong head tank. Na siya. Okay? Right? So from your condensate discharge pump, so natin siya minimum continuous flow nga 170. So since nagbutang man siya minimum continuous flow daw 170, ibig sabihin kailangan niya recirculation na po. No, same lang po. Kailangan niya minimum continuous flow. So muna nga kung tanaw na to ang flow diagram, mo niya minimum recirculation valve. So kung may mo flow sa water na rin, agi siya sa condensate pump, so na siya minimum recirculation valve anak niya. Tapos kani siya is ang imuhang level control valve sa derailleur. Okay. So later on ako ipakita ng PNID sa moral relationship nila later on. Kasi ano siya, na-joy ma-recirculate siya diretso sa tanang dito sa derailleur storage tank. Sa nagyapon. Same with di ba nag-discuss na ganyan sa cycle makeup na dili every time na magsilitag butang ng tubig sa kaning cycle makeup, di ba? Ay sa hot well kayo say mapuno na siya. Same with your storage tank. Mabot mo ang time na mo high level na ang imuhang storage tank. Kaya gamay ra ang consumption ba padulong sa imuhang stick drum. So kung taas na siya level, mag-close ni siya nga valve. Kaya mo man ni siya nagka-control sa level ano niya. Dara. So kung mag-close ni siya nga valve, ang mo flow sa water, walay kantuan dara. So dara siya moagi. So always siya kailangan o flow niya. And dili po siya pwede nga same concept na sige ta o start-stop niya itong condensate pump tungod lang kay taas ni siya. Okay. Number one, dako siya ma-pump. So dili siya itong ginagmay lang. And second is kanang kusog kay siya mag-hammer every time mo mag-start up siya, na kailangan niya siya og kanang precise feeling gani sa tuang linya diari ko niya. And once na mag-hammer siya, mauyog mo ng tibok TG building niya, so kusog yun kay siya. So muna nga, as much as possible, running na siya always. Muna nga nag-recirculate kita.
Okay, pero good observation, Philip. Okay. So, from your condensate pump, naka-recirculation, as mentioned niya, naka-recirculation para ma-maintain mo minimum flow. Na? And then, ang next niya nga travel, gikan sa condensate pump, isang ato ang ginatawag na SJAE or GSC. Steam Jet Air Ejector Gland Steam Condenser. So, nasa'y SJAE. Steam Jet Air Ejector and wala rin ang butang doon gland steam condenser. Ano siya? Naka-slash siya kay kaning entire assembly. Kani siya duha ka buok ang iyang gilabuhat. Sa isa ka vessel, gland steam condenser siya at the same time steam jet air ejector. No. Natay discussion puhon on how it works kaning mga steam jet air ejector sa purpose niya. Pero for the purpose of discussion nato karon, mag-focus ta sa heat exchanger part niya. No. Kay kani mga steam jet air ejector is para ni siya sa removal of non-condensable gases sa tuang condenser. Ang gland steam condenser po mo is pag-condense sa gland steam. So, napunta yung discussion sa din ang gland steam po. No, so, karon is mutas mo ng discussion defer na sa nato ang discussion sa gland steam. So, pwede mo mag-search una kanang unsa ng gland steam, gland steam. Para ni siya sa mga steam turbine, search mo sa inyong vacant time, o kung sa po ni mga steam jet air ejector. Pero, maski pag di mo mag-advance, magyan mo nato siya sa mga forward ng mga lessons. Pero sa karon is, kaning kuha mo, gland steam condenser o steam ejector is, mura siya preheating element kaya nagasulod ka og steam actually dari. Nagasulod ka og steam dari, and ginagamit siya nga gusto nato i-absorb ang heat gikan sa imong steam. So muna siya nga nasa diri, no? Kani siya diri nay nagasulod na steam dari siya. Both from your gland ceiling and isa para sa steam jet air ejector. So kailangan i-absorb natin yung heat niya muna nga pagsulod sa imong water diri, musakang iyang temperature diri. Mga around 2 degrees Celsius yata yung isaka. So, mo nino ang kuan gland steam condenser. Then, after sa gland steam condenser is imuhang mga low pressure heaters. No, so kanina na-mention na nato ni sa previous discussion na para mo increase ang turbine nut heat rate nato, di ba? Na gina-extract nato ang some of the steam sa turbina para i-preheat ang ato ang tubig. So the higher ang imong temperature sa water before mo siya i-admit sa steam drum, mas lesser ang fuel na kailangan nimo, di ba, para i-convert siya to steam. So mo ni siyang nagbutang taog low pressure heaters dere, and each low pressure heaters kay na siya extraction steam dra. So mo ni ito mga heaters sa second floor located. So, tulo ni sila kabuo, duha ka low pressure heater o isa high pressure heater. So, ano siya, feed water heaters are components used to preheat water before it enters the boiler. They are positioned between the condenser and the boiler in the feed water cycle, and this is to improve overall efficiency niya. Net heat rate. Muna itong gina-improve yun niya. Net heat rate. So, the lower ang net heat rate, the higher ang efficiency. So, muna siya ang unit sa to ang net heat rate is kilocalorie per kilowatt hour. So, kilowatt hour. Okay. So, mura siya kanang unitless siya. Kung boto na naon same with efficiency. Efficiency is unitless mo po, di ba? Pero kung kani nga basehan mo nga value niya is pila ka buok imong ipasulod na energy in terms of kilocalorie to produce 1 unit of kilowatt hour. So siya mo na nga usually ang mga value is nasa mga 3,000 something, 2,000 something, So the lower the number, the higher the efficiency. So inversely proportional ni siya sa imong efficiency.
yung mga value. Okay? Right, so purpose sa low pressure heater. So kung low pressure heater ka, ang steam daw nimo is kina-extract nimo sa low pressure turbine cylinder na to. Just mo imong ginabutang sa duha ka po low pressure heaters. And then ang high pressure heater ginakuha sa high pressure side sa turbina and gina-admit dito sa high pressure side na to nga heater. So ana siya nga ang steam padulong sa shell side and ensure that the condensate and drains must flow back sa condenser. So later na ko image nito para mas makita nato siya. So, ano siya no? Isa sa kanang checking sa performance sa tong heater kung makaingon tag efficient pa siya is actually pag-check na siya ng mga parameters, no? Nga dapat sakto ang imong blend steam, which is mo imong extraction steam sa mga turbina, imong mga drain water outlet temperature dapat tama, inlet temperature feed water dapat tama, outlet na. And kani sila tanan, kung i-combine daw ni sila, kani sila tanan, ang imuhang makuha ng parameters kani nga itong ginatawag na drain cooler approach of terminal temperature difference. So kaning duha ka parameters mo na palatandaan kung running baba in specs no ang ato ang heaters, kung efficient pa ba sila, kung naba siya itaot na kung efficiently operated ba siya sa mga operators. So, dari kani makita niyo mga numbers mo ning nakabutang sa mismong manual niya. Nga ato ang low pressure heater number 1 kaning yang DCA, no, drain cooler approach temperature 3.28 yan na. So unsa dinhi para asa dinhi sila nga mga values, like kung makita niyo sila say kanang implication ganin mo sa operator kung makita niyo siya nga number. So ang kuan niya ang formula sa terminal temperature difference, no? Terminal temperature difference is kani siya no? Saturation temperature sa extraction steam minus feed water outlet temperature. Yung drain cooling action is ay mga drain temperature sa condensate minus feed water inlet temperature. So kanin mo ang TTD actually is mo ni siyang mag-determine kung efficient pa ba ang imuhang heat exchange sa sulod sa imuhang feed water heater. Sumana siya. Pag mayroon ka o DCA pod, mo ni siya ang parameter nga mag-ingon kung sakto ba ang level sa imong condensate dari sa imong heater. So kani siya kung makita niyo ang image is mo niya to ang feed water heater kung nasa cross-section pa niya. And ang imong extraction steam, kaya mosulod mo na siya dari. Hindi sa nakong color ha. So, extraction steam device, mo steam nga imong gi-extract sa turbina. Na. Tapos mosulod siya sa shell side. So, familiar naman mo sa shell side o tube side na terminology no sa heaters. Familiar mo na? So, kung may tao shell side, kaya kani siya shell and tube, ni siya nga feed water heater. So, let's say, tanaw na itong cross-section niya, no? For example, manin mo ang cross-section sa heaters. Yan, na siya mga tubes dara, mga, ano natin, lingin-lingin. Ano natin, simplified na natin. Ang shell side is anything outside sa tubes. So, muna siyang shell side. Ang tube side is anything sulod sa imong tubes. So, muna siya. Sa tuwang kwan, kaning mga feed water heater, ang tube side niya is water. Okay, dara man nato ginapasulod ang tubig. Which is kani makita natin no, kaning mga linya nga blue. Kani siya kana. So, muna to ang tube side. So, muna nga dali sa imong illustration, ang feed water inlet daw, musulod siya sa water box. Ay, muna to rin. Ang feed water, musulod siya sa water box. Ano? Yan, musulod siya sa mga tubes nimo. So, muna siya, matuyok siya. Yan na. Gawas pa siya sa outlet ng water box, padulong sa outlet, no? So, muna tube side. Ang shell side is daraan to ang steam, which is outside sa tubes, no? So, kung gikan sa imuhang extraction steam, gikan sa turbina, extract na siya, let's say, mo mong turbina, turbina, yan, i-extract ang steam dara, pasulod dari siya ha.
So sa shell side niya, meaning outside sa imong tubes, ginapa-flow nimo ang imong steam. So kung mo ni mohang feed water heater, mo ni mohang tubes, for example, muna to, for simplify na siya. Ang imong steam, pag musulod dira is siya, flow siya padulong dira. Na siya, flow siya padulong dira. Yeah, syempre, na kay cold water sa sulod sa tube niya, hot nga steam sa gawa sa tube, sa shell side niya. So, i-absorb yun sa water sa sulod do, ang iyang heat. So, muna nga, pag sulod sa steam diare, mag-condense siya dira, mag-inili siya, makuha ni mo ang iyang latent heat. Baga, dahil pag man, tanan mga mahimong condensate niya is, huwag to dari. May mo siya condensate diare, apart. Muna nga nga to ang feed water heater na divide siya into 3 sections. So na siya ginatawag na superheating section, superheating section, imo ang condensate section, and subcooling zone. Ano dire? Subcooling zone. So, ano siya? Ang kanila po diyan no, para sa high pressure heater lang siya nga natin ginatawag na superheating zone. Kay ang steam nga itong din-extract sa high pressure side is taas mong siya ang superheat value. So kailangan nga na siya yung superheating zone dari. Para sa mga low pressure heaters, wala na siya yung superheating zone kay low pressure naman siya. So gamay na lang ang iyang superheated na value nga di na mo kailangan siya o superheating dari. So naya ako mas better nga value. So mo to, no, gingon ako nga DCA or drain cooler action tells you kung taas ba or mubo ang level sa to condensate nga na drain nga value. Siya condensate diri sa batak ba. Tapos ang imong TTD is siya nag-iingon kung naga heat exchange pa ba siya when par siyang specs ang ato ang heater. So dara mo bibalan kung nana ba siya scaling sa sulod, yan na. So, muna siya, no? And, wala, gingon din raw, any increase in TTD indicates a reduction in heat transfer, wala decrease and improvement. So, the lower daw imong temperature terminal difference, the better siya, meaning mas ma-absorb din mo ang heat because mo extracted steam. Pero, dili ko siya pwedeng bumaba o maayo, ang limit yata is 1 degree Celsius. Kung tama ko may dumduman. Kaya kung bumaba pa daw siya ibig sabihin na wala na po kayo na transfer na heat niya. Effectively si mong heater. So, ngano importante nga na kay level si mong heater. Kaya namatay DCA. Diba? DCA is used to measure ang kung nababa ka sa tamang level si mong heater. Kaya kung tanaw na ito dali sa mong level, kanising mo ang subcooling zone diri na side. Di ba mag-condense man ang imong steam diari kay i-absorb man imong latent heat tapos may mo siyang condensate at this point. Kanang nga condensate nimo is init pa mo gyapon siya kung kanang level. Yung gusto gyapon nimo siya nga ma-absorb pa ba niyang init. So dapat kanang na kay certain level nga ipabilin diri nga para pag-agis mo ang water sa tube side, maka-absorb gyapon siya ang water. Kung taas kayo siya ang level, ay mo ang condensate, naabot na dari ang condensate, gamay na lang ang imuhang condensation zone, di ba? So meaning, di na po maka-absorb ang heat, gikan sa imuhang steam, diari. So di siya pwede. Pag bubuan po kayo ang imuhang level sa imuhang drain cooling action, na nasa sa cooling zone, so na time nga, sa extreme cases daw, posible nga mag-overheat ang heater. Pero ang most of the time, kung may tabo is, pas-pas na kayo ang flow sa imong steam nga dili na po nimo ma-capture ang init niya. Kay pas-pas mo kayang flow, wala siya time to absorb the init. Wala kay ma-condense, kay pas-pas kayang flow. And kaniya itong mga heaters, na siya kanang always open mga belt bulb dari. Diretsyo siya sa condenser. So kung di ang imong steam pag agid diri yun di siya ma-condense dari. So imbis nga ma-absorb po ang imong init padulong sa imong heaters, mubalik siya padulong sa condenser. Inya na imong ineffective ang imong extraction. Ang extraction baka sa turbina.
nya imora din ibalik sa condenser din dapat di mo dito di mo magamit. Diba? Muna nga importante ang level sa mga heaters. Okay? So, muna condensing zone, subcooling zone, o isopulating zone. So, pwede na niya siya i-read ko sa material. Katawang i-explain na niya. Actually, nanadre, parang di Bisaya. No? Pero nandiyan siya tanan, pasalan niyo siya balik if medyo na-confused mo sa explanation. So, okay, so balik na tanan. Sir, Yes. ma-measure ang level, sir, pinagi sa temperature niya. Ay, natay level transmitter actually. No, so, ang kwan siya, kanang sa actual na set up dito sa local is, nakay level transmitter na nakabit yung direct. Ano siya direct. So na siya threshold, sir, no, kung ang temperature is too low na or temperature is too high. Namurag na by threshold something. Na siya kwan in terms of, ako na, threshold, kaya makaingon ka kung efficient na siya, ay mo ang flowing na. Pero, dili siya ingon nga pag, so far sa experience ng modeling na, ingon nga, init na kayo, ay nagamit ang heater, wala ko tayo na. Kay, ang pan na to, the more nga init ang imuang pasunod na rin, better siya for preheating po, di ba? Kaya gusto mo rin mo i-preheat ang imuang tubig po here. So, ang kwan naman na, ang importante lang po diari sa heaters is, katulong katong gingon ako ganiya nga na siya vent to condenser ring always open. Kay para in case na nay mga mo sulod ring nga non-condensable gases mo adto siya sa condenser. Kay sa condenser nato equip siya og steam jet air injector nga siyang kwadyo yung role na yun is to eliminate non-condensable gases nato sa condenser. So okay, sige. Next, sir. Kanang drain, sir, para na sa mga na-condense na... Correct. So, kani siyang drain is para ni siya sa nag-condense na ito nga water drain. So, di ba natin ginamitin na level drain siya. So, katong iyang water na excess, mo ni siyang water padulong sa condenser. Pero, dili necessary nga diretso siya dahil sa condenser. So, natin ginatawag na cascading drain. Kumbaga. So, kung balik ka diri sa image, di ba ang mag-admit tawag steam sa LPH1, admit po tawag steam sa LPH2. So, ang imong turbina, na siya'y upat kabok extractions, as mentioned last time. So, ang extraction number 1, which is doon sa high pressure side, maning mo to sa high pressure heater, di ba? Extraction number 2, morning mo to sa deritor. Extraction number 3, morning mo to sa LPH2. Extraction number 4, morning mo to sa LPH1. Yan. So kung nakita niyo mo rin, based sa flow sa steam nung pa-expand siya paana, ang highest temperature niya is nasa extraction number 1 and panaog siya. So pag-abot na rin sa extraction number 4, medyo bugno-bugno na siya. No? So meaning, kung init-init pa rin mo ang kwan, dari sa extraction number 3 na musulod sa LPH2, once na mo condense din yung steam, kaya i-absorb naman mo siya, no? Na-condensate na siya. Ang nahimo niyang condensate ato is init pa siya nga pwede pa rin mo ma-recover ang iyang init. So muna, na siya ginatawag na cascading drain. Ang iyang drain karon gikan dari is muwato siya dari sa mga LPH1. Na siya. Tapos, mag-ipon na po siya dito, no? Magkanang condensate na po siya. Saka na siya mabot karon ng among drain si mga LPH1, muwato siya dari sa condenser. So, yan na siya, yung flow. Yan, kung tanaw niyo later no, sa PNID. Check na ito later. PNID. So, ana po na siya. And, equip po ni siya o kanang emergency drains. Like, for example, diba, normally, cascading drain, paano man siya, padulong dara, condensate, yung padulong sa hot well or condenser. Pero na may time nga, especially sa mga low load operation, wherein hinay ang flow sa steam ba. So pag hinay magod ang flow sa steam, gikan sa mong extraction, mas nasa like time to absorb ang heat sa imong feed water heating. Kung mapaspas kayo saka ang level sa po mga heaters, kaya hinay man ang flow sa steam, kaya muna ma-absorb din mong hinit niya. So napo siya equipped na rin nga bypass valve, na emergency drain, padulong sa imong condenser or hot well. Yeah.
So dili na necessary nga iagi pa niya sa cascading drain kay kung puno na gani ni siya, i-dump niya gani niya, puno ko ni daan. So posible nga mo backflow ang water, mo balik sa imong ang turbine. So which is mo na itong ginaiwasan nato. And for example, so matalo mutaas ang level, posible siya mo balik sa tuang extractions niya. Kanip sila, dapat sila i-install na rin nga ng return valve. Kaya para kung musaka yung mayong level niya, di makontrol, musarado na siya. So may mo-stop ka o extraction niya. Kaya na po yung may tabo actually pag ma-stop ka kalit ng extraction, especially dari sa high pressure side. Dako-dako siya, dako-dako siya o steam bag ang ginakuha diara. So remember no, ang steam maning gina-extract na to kay instead na mag-generate siya og power, ikuha man natong steam for preheating niya. So kung stop ka og extraction diri, all that steam na supposedly gamitin mo for heating, nibalik siya sa turbina to produce power. So most of the time, mukalit siya overspeed ang imuhang turbina. Mukalit siya overspeed o kung imuha pong generated power, spike siya og up to 5 megawatt yung isa ka. So nga na siya kadako ang mubalik sa ano as power generation niya. Kung ano ka, okay di, usaka man ang katuangkon, usaka man ang generated power, di na itong extraction, di ba? Kaya usaka man ang power. Pero remember, in the very first place, nag-extraction ta kay para usaka ang efficiency niya. So efficiency man nato ang target anin niya. Kaya pwede man, taasin mo ang generated power, pero imong, palas kita coal. Kaya sige makag-feed of fuel. So, sakto. Ano siya? Okay? Kinig? Sige. Sige. So, sino balik sa heaters. So, maganda, i-rate lang yun yung usab pasabot sa superating zone, desuperating zone di ay condensing zone o drain cooling zone. Okay? At this point, medyo, I'm sure di pa rin siya ma-absorb dayon. Kaya kung medyo advanced mo din. Actually, kanina topic, mo ni ang requirement na mga matunan sa mga control room engineer. No. Ako lang siya i-share sa inyo daan rin kay padulong mag-ako muna to. So dapat karon pa lang aware naman sa kanina value niyo, kanina measurements. So, okay. So, right, so after simuang low pressure heaters is imuhang derailleur. So, ang derailleur is, yan yung purpose is to remove dissolved gases, primarily daw oxygen and carbon dioxide. So, ano man importante matanggal ang oxygen and carbon dioxide? Anyone? Say, kabalo. Sige, Hans. Aside sa non-condensable gases sila, apoy ginatawag na too much oxygen or too much carbon dioxide sa steam line or sa linya is maka-cause siya brittleness sa mga linya, sir, lalo na kung steel ang linya. Kanya, so kato, murag ang de-aeration, aside sa ginatanggal niya ang non-condensable gases, gina-control po niya ang pH sa tubig na ginagamit nato sa boiler system. Kaya ako po din siyang nabasa ako somewhere na pag dili balance ang pH kay mataas ang ionization, attraction niya sa hydrogen, therefore makakause siya corrosion sa linya in a way nga dili siya rusting, more like katong brittleness siya ba niya, mas prone na siya mag-leak. Caustic embrittlement. Kana din siya, caustic embrittlement. So, muna siya ang deterioration sa imong pipe is dili lang corrosion. So, corrosion mo is katong mag-rusting siya, di ba? Usay po ng tawag nila oxygen pitting na magbusot-busot o ginagmay ang imuhang piping. Kaya tungod lagi atong corrosiveness niya. And extreme side niya, kaya kato acidic man to. Extreme side niya is sa akin yung pH, caustic embrittlement po siya nga. Di man siya mag-inay-inay o corrode, pero magabok na rin siya, magamay lang yung butang at tandog siya, mabuwak siya niya. So, muna to ang giniwasan na niya. And oxygen, water yung makakos, no?
ang imong carbon dioxide actually pag mag-dissolve na siya sa imong water at high temperature mo form siya into carbonic acid which is makakos siya o corrosion yapon. Na siya. Form siya mo na nga gusto nato tanggalon siya. Ang in terms of removal of kaning mga dissolved gases nato, duha siya pumagi natay mechanical o chemical way. Ang mechanical is money deritor nato where nag-a-admit ta og steam siya no. Ang chemical is morning mag-admit ta og ginatawag nato og carbohydrazine nga mo break away siya into hydrazine. So kana siyang hydrazine, ang tawag siya is oxygen scavenger siya. So iyang gina-combine ang since kung ano siya kanang murag ay pagka ammonia something yata ang kuan niya formula sa hydrazine na niya nga pag makakuha siya og oxygen may mo siya water. So may ano siya muna nga ang tawag siya oxygen scavenger kay convert mo siya to water sa every time makakontak siya og kaning oxygen. So water na siya no ang atuang kuan ang atuang hydrazine or carbohydrazine dinadose na siya directly diri sa atuang storage tank. So kaning nasa baba is ang atuang storage tank, kaning sa taas ang atuang derator nato. So ang tawag nila diri sa TSI is derator storage tank. Siya, pero ang proper term dyan niya is feed water storage tank. Muna yung dapat na technical term niya. Pero para dili mo masaag in case nga pangita-ngita ko sa TSI, pwede mo adapt silang tawag no? As derator storage tank. Yeah. Usay mo confusing siya kay mo na siya nga ato ra sa derator. Ya ikaw nag-isip ka nga dali sa taas mo yung natanaw. Pero pasabot na nila is kanina sa baba. Diba? So, mo na nga every time mo i-confirm na dyan ninyo derator kato sa taas or ang storage tank. So, confirm na nila. So, muna ng confusion siya. Pero ang kwadyo niya, tawag sa technical term, like, for example, masin mag-upload mo puhon, feed water storage tank yun siya. Feed water. Feed water. Feed water. So, wala mo, reality yun actually, alam mo muna itawag sa obang cadets ko daw before sa akong time na rin cadets 6 months na rin abroad sa ubang. Pero kamo, boitis mo. Boitis. Bilaw sa ni overseas. Overseas. Quezon province. Overseas sa province. So, ano siya, feed water storage tank. Derator. Pagbilaw ang boy. So how it works? How it works ita sa derator. So, okay. So, derator, nag-function siya o abolition, o diffusion. So, mura ni siyang process niya. So, pwede rin yun ibasahon later on, pero ang summary niya kay, ang ebullition is morning pag-preheat sa imuhang water just below sa saturation temperature sa imuhang feed water. Once na ma-heat mo din mo ang water doon na kay mas may mo escape dahil hawa ang dissolved gases sa imuhang water. So muna siyang ebullition. Painiton din mo siya just below the saturation temperature sa imuhang feed water para mo separate ang non-condensable gases siya. Then, or dissolved gases din, mo separate ang dissolved gases. Ang diffusion is through the aid of steam, since ni-separate naman yung dissolved gases sa water, yun naka-flow sa steam, mo sabay sa flow sa steam itong mga dissolved gases nimo. So, mura na siya ang yang difference sa ebullition, diffusion. Ebullition is the heating part, diffusion is the removal part. Yeah. So, muna nga na ko yung illustration dere, kani, na siya. So, nakay tawag na ito sa is pegging steam. So, morning steam na ginagamit for deaeration. So, pegging steam. I-familiarize lang nyo ang term pegging steam. So, nakay-steam, gikan sa mga extraction number 2 sa turbina. Tapos pagkauman, mo supply ka o counterflow padulong sa imuhang nakay-feed water drain. Sulod, gikan din siya sa imuhang condensate discharge pump, di ba? After maniami siya sa low pressure heaters. So, after low pressure heater number 2, want to drain mo feed water, init-init na siya gamay, tapos magsugat sila sa imuhang steam.
Nagsugat sila. Nakatok na sila, sir. Direct. Direct contact. So compared sa low pressure heater 1 and 2 nga wala sila shell and tube siya, kini siya is direct contact ni siya. So maghalo jud imong steam o ang imong water. Diari. So paghalo nila, mo heat up ang imuhang feed water kay contact ni siya directly sa imong steam. So muna nga mo separate ang dissolved gases. Pero sa tungod kay na may flow sa steam, mo ato man siya diri ang iyang flow. So sa flow sa imong steam dira padulong sa vent, sabay po ang imong dissolved gases. So one ang operation sa mechanical aeration, ebullition and diffusion. Yeah. So yan siya tapos tanan mga kwan ang mong condensed feed water na nag-preheat na siya, natanggalan na siya ng dissolved oxygen, mag-accumulate na siya diri sa baba, lunaw siya diri. Padulong na siya sa feed water storage tank. So itapok na siya, meaning deaerated water na to siya. So yan ano, ang nato ang concept niya sa deaeration. So ang atuwa day pegging steam diri is katong extraction number 2 gani na source. This is only for normal operation na. During startup, wala pa kay steam sa imuhang sa turbine, wala pa kay ma-extract dyan yun, kung kay steam dito. Ang other ginakuha na ni is gikan sa ito ang 5K header. 5K header. So kung ano siya, kanang auxiliary steam ni siya taken from your main steam line. So from your, let's say, 125 KSC na main steam pressure, i-reduce siya to 5 KSC. Then kanang pressure mo na itong ipasulod rin sa aspect steam. During startup only. Pero pag normal operation na, extraction number 2 na ako ang ginagamit. Okay? So next kay... Excuse me, sir. Yes, Dave. Sir, may mo ako sa dairy for vent sa Direct? tubig. Wala. Wala din siya. Steam lang din siya. Muna yung makita permiti gaso. Nga sa turbine building gani. Na mo permiti mag-aso dito. So, derailleur to siya. So, dito. Duwa lang ni. Gawa sa ubos. Duwa sa ubos. Sir, taas, sir. Ang sa pinakataas yun, si Muhang Kwan, sa boiler gani, ang kwan, sa akot niya na nagagawa sa ito. Di ka sa blow down. Blow down to siya, like kanang pag draining mo si mong water, example, muna mong steam drum, no? Eh, di ba, na-mention na ako sa unang na nag-drain ta from time to time sa imong steam drum to regulate ang iyang water quality. So, ang imong steam drum, most of the time, mabot na siya og 138 kilograms per square centimeter. 138 KSC. Ana, ang iyang pressure. Yan. I-drain mo na siya, padulong sa ato ang blow-down tank. Ang blow-down tank na to is exposed to atmosphere. Mga, 1 atmosphere, di ba? 1 atmosphere. Flash yun. So, flush siya into steam. Yung water na gi-drain diri, water siya at this point, pero pag-abot diri, may mo siya steam kalit, flush siya. So, kung makita ni mo nga mo aso dito sa taas sa ato, mo ni siya. Pag-flush over si mo ang steam, or water to steam. So, siya. See? Okay. Alright, so muna to ang derailleur. So, from your derailleur, naog siya padulong sa feed water storage tank. Ang next na po na is ang imuhang feed water storage tank na. Then, imuhang boiler feed pump. So, itong boiler feed pump, mo ni siya ang actual na pump. Iyang role is to deliver feed water daw from the storage tank to the boiler, or specifically ang steam drum nato, no? So so mora niya purpose niya to deliver water from the feed water storage tank padulong sa steam drum. So ang kwan siya, nag-provide po daw siya og a temperature para sa tuang disoperators. So remember di ba natay tulo ka po superheaters sa boiler, vertical superheater, low temp superheater o finishing superheater. So natay duha ka buok disoperator, or other term ani sa disoperator is attemperators. So Dapat may temperature ko tanay. Sir. At pang sa bidot, sir. Dara na yun. Tong, dara na yun.
Okay. So, temperators, sakto. Erase na naman ako. So, temperators, temperators or disoperators, same na sila. Synonymous na sila, baliktad. Pero ang mga expat, mas ganahan sila sa kanila term. Hindi lang ko sure would say difference yun din pero para sa na sila. And then, a temperator or disoperator. So kung i-check niyo later sa PNID, kung pila ka buok para sa napita ang temperators na to, no? Pero duwara na sila ka buok. Isa after sa vertical superheater o isa after sa low temp superheater. Muna yung mga dosing dito or spraying points. So, Ito nga sa backpass, sir. sa backpass, like example, kung ma-remember niyo sa backpass, no? Yan, di ba, nakaiwa ka tubes na itong money mong low temp superheater, yung money mong finishing superheater. Yan, di ba, yung steam mo, agi man siya padulong dali. Tapos magawa siya dali. Tapos mo anak ko siya dira. Yeah. Kani siya, padulong ni sa main steam or sa turbina. Dari in between, na kay money mong second na temperature. So, nag-spray ka o water dira, para to cool down ang output na steam gikan sa low temp superheater. Kung hindi ka sa boiler, wala mo boiler niya, nakay mo ang vertical superheater dira. Muana na siya yung flow, di ba? So, napo kay i-check siya dira another temperature. So, yan na siya. Yan, kani sila kana o gani, i-supply na siya sa BFP. Yan na siya. Yan na siya connect na. Yan na siya. So, Taas naman ano? Hindi mo ginapa-baba mo niyang info. Di ka better siya. Taas mo lang. kana ang good question. Sakto. May pangutanan din mo na siya. Wala mga questions na dapat i-figure out nyo nga. Gusto mo na itong taas ang temperature, di ba? Pabugnawan ko man siya. In the first place, nagduwa pa man ka nga temperature nga, why not dari na ka sa finishing superheater di ay. Dili ka butang kuan kana temperature para isa ra kuan niya. So based sa explanation sa mga taga Formosa, FHI na sila. First lesson is katulad sa ngano panahon ko mag-temperature kung gusto mo itong usaka. Ang current mechanical limit karon sa mga metals na itong ginagamit sa turbina is mag-break down sila due to thermal stress at around 560 degrees Celsius. Kaya ang limit nila, mag-overheat sila, malanay, sobra sila expand. Muna nga ang atuang temperature nga gina-regulate normally is only around 530 degrees Celsius. High niya is 550 degrees Celsius. Dapat beyond 550 degrees Celsius, dapat mag-decide na nga kung hindi mo makontrol ang temperature, mag-shutdown na lang ka. Kaya madaot man yung dalawang rana ng turbina. So number one, mo ito siya mechanical limit. Niya mo na nga i-control siya, ang temperature, and the temperature. Ang para sa pangutan nga, why not isa na lang siya kabuo. Diara. Dari na lang kabutang mo at temperature niya. So based sa experience, pag isa lang yung mga control sa temperature dari, lisod kayo siya i-control kayo. By this time, pagkabot niya dari, taas na kayong temperature. So, ang problema po kay kung every time mo mag-spray mo ka o temperatures, musakay mo ang pressure. So, bis nga gusto ka mag-stay o, for example, 125, di ba? KSC, mo pressure nga gusto i-maintain diri. Every time dyan, mag-spray ka dira, musaka substantially yung pressure kaya imuang gi-spray nga water. Pag mo spray ka water dris, dili na siya magstay as water droplets ito. Convert na siya to steam. Kay mo flash mo siya to steam, mo nang mo-absorb siya temperature, di ba? Nya superheated ya kung siya ang temperature. So, asa man mo atutong yung convert na steam into pressure. So, muna nga kung dali lang ka magbutang ka temperatures, nya tasa kay mo ang temperature diri nga akason. O mo pressure sa kas kayo. So, posible simba ko bubuto yung boiler pod, no? Kaya taas na siya pressure. Basta hindi makaya siya mga relief valve, mga block valves, sana. So, mo to siyang isa.
Muna nga, natay mga multi-stages of control sa temperature. Muna nga, ang magpagawas ko paya para mas ma-appreciate ninyo. Vision. Okay. So, example kani si Unit 1. So, kani mo ang vertical superheater nasa boiler, nya kani mo sa backpass no low temp superheater o finishing superheater. So makita ninyo ang output na temperature ni vertical superheater is only around 384 degrees Celsius. Ang output na temperature po ni low temp superheater is only around 429 degrees Celsius. Tapos ang imong exit point sa imong finishing superheater is mo na siya 540 degrees Celsius. Yeah. Nagbutang na siya og temperatures which is kani siya. So mo na nga mo nimong supply na sa imong boiler fill water pump ni siya. So dali siya ni kuha water. Spray siya diri daan kay from 383, 384 iyang i-regulate padulong siya og 361. So based sa computation na ni FHI nga pag 361 gani ang imong temperature nga ipasulod sa imong low temp separator, ingani na most niya ang gawas na temperature. So naka-correlate na siya. So tapos based po silang computation for as long as ang imong inlet sa imong finishing separator is only around this much, 46, ang iyang gawas po di po kaya siya mo biyan sa kanimong gusto nga 540. So ilan na rin siyang i-compute daan na kanang kung gusto nimo makontrol ang imong 540 degrees na or 538 na outlet mainstream temperature, dapat precise ang imong mga temperatures mga outlet dahil sa imong low temp superheater. So, muna sila nakakontrol siya. Yan siya. Sir, ang pag-spray girl sa temperature manually po or naka-automatic siya, which is kani ang value. So, kani siya, hindi mo i-update na lang pi, pero automatic ni, nani dapat na nakasulat na rin is A ni siya. M manggod nakabutang Oo, matahan. hindi niya update na ang one. M manggod nakabutang. So, habo kay for example, yun na to field engineer dito, na kay, ang tawag na si mo is a temperature engineer. Nalalaman nito. Ano ba ko sir? M manggod nakabutang. So, well, siya, automatic siya, no? So, nakikita niyo din, na yung sa point din, 430 degrees Celsius, ano siya. Kani 430, kita niyo, gusto mo set point para sa output na rin. Sabihin, isugo niyo system nga, pag-spray dira ha, nga dapat ang musulog na temperature din, pag-gawas niya 430. Same po na rin. Kasi nga, gusto na ko 541 akong temperature diri, so, pag-spray diri nga, ang temperature, just low enough na pag-gawas niya, 540 siya. So, naka-computer na po na siya, dari musulod ang PID, proportional, integral, derivative niya. So, dala siya kalang reaction time, gain, so, computer na siya. No? Kaya nandun ako sa una napa ko sa previous work na ako, namin ginatawag na bypass engineer. Dito. Bale, muna mong feed water control valve, daot na siya. Like, daot siya, di siya magana ba? So, mag-standby na ito permitting field engineer, dahil siya dapat ng valve. Tigradyo lang na mo dunga ko 4 tons per hour na kami, patuyo ko lang 1 ton sa valve. Ano na? Okay na. Sige na. Lingkod na po siya dito. For the whole mo na siya, 8 hours duty. Kailangan problema, di ba? Ano nga, among catch out namin bagong position, no? Bypass engineer. Pilingaw siya madugay. Kasi ako nakakot na ko na-experience ko na sa una, kumbre ko na sa una. Anyway, so lingaw na siya sa una. So what batong sa ako sa superheating. Dapat ba yun? Bypass engineer. So, mata siya. Yes, sige rin. Ay, sa dili gyud hindi ko sa matawagin nga loss nga iwasan na kay katuyot kung ikan ang uyab siya sa Wala siya losses actually. sa iyang cycle. Okay, wa makikalas na water kay katuyo pa man siya. So,
mas kalas siya kung nagpalabi ka og spraying diary nga napugos ka og open sa mga block valves kita sa kay pressure. So dara siyang losses. Muna nga control dapat nimo ang superheating na just enough lang muna ang temperature na di kayo sa akin pressure. Feed water gamit di ba ato sir? Feed water. Ikan si mo ang boiler feed pump. Yes, Dave. Ay sir, flugas man to ang gilid, sir, no? Unsa na? Flugas ang gilid sa mga Kaning last dua. Kaning last dua dre. Galing diri sa vertical separator is ay mo na lugas gyapon. Naman siya sa combustion chamber gud mo sa boiler. Lugas gyapon siya. Okay, sige. So balik ta dali. So okay. So mo na purpose sa feed water pump. And nasa yung mga auxiliary equipment ang boiler feed water pump. So nasa yung ginatawag nga balancing line, automatic recirculation control valve, o pump warm up nga line. So ito na siyang isa-isahon karon o discuss kung sa'yo purpose sa nila. So ang ato din kuan daw, ato ang pump kay nasa 1,700 meters na head, flow rate of maximum ni siya, maximum 604 cubic meters per hour, and medium voltage siya. So murag moabot yata almost 3 megawatt ang motor nato sa pump niya, nakay-2 ka unit. So dako-dako din siya. So okay, so start na with balancing line. So ang kuha na to with, since dako kung gini siya nga pump, yan, dako pa siyang pressure po na yung gina-deliver na feed water sa padulong sa steam drum. Kailangan siya dako nga pressure na yung feed nga water padulong steam drum. Kaya nagasaka mo ng pressure pag si mo steam drum. So dapat mag-defeat mo pressure sa steam drum, just enough na makalusot yung water. So kanang mo pag-flow sa water dito is maka-create siya og aning nga mga forces or thrust sa imong pump. Nga dili siya kaya i-handle sa thrust bearing sa imong boiler feed water pump na siya lang isa, no? So muna nga kung nada kay flow of water diri padulong dito ana. So na kay mga forces, no? Like kani siya na kay force dito, force dira ana. So to counteract that one, i-introduce ning balancing line called the balance leak-off line. So what's the purpose niya? So bali for example, imagine mo nga mo nimong pump, mo nimong inlet, since centrifugal pump kung yapon siya sa tunga. Ang flow niya is wana, flow siya para. Then, nakay gamay nga leak off diari, ngayon mong ipasulod sa imong balancing drum. Nga kani siya, balik siya padulong sa derailleur or derailleur storage tank din, feed water storage tank. So nga niyang flow niya. So para sa gini atong ginapalit off diary niya. So remember ang same formula sa pressure. Pressure equals force over area, di ba? So kung sa may gusto na ito ma-eliminate dari, gusto na ito na i-counteract sa thrusting force. So kung i-multiply mo na siya, as long as na doon kay pressure, kung na kay area, na kay force, di ba? So kani ang gibuhat niya na kung sa force distribution na niya, nagpa-flow ko siyang water rin, no? Kung siyang water drop. So na kay karon na area diri, or sectional area, niya na po siya pressure ng force. Kaya nag-pump magka-water rin. Kay pump ng water drop. So na kay pressure na, na kay cross-sectional area, all in all, na kay resultant force na kani ma-produce. So mo na yung purpose sa inyong balancing line. Mo na nga, importante nga, before ka mag-start o boiler feed water pump, naka-open dyan ang balancing line. Kaya mo ni mo counteract sa thrust sa yung pump para di siya madaot. So, di ba kani siya, nado kay ang thrust na force dito due to your flow of feed water. Pero tungkol sa imong balancing drum, na kay counteract nga force drop sa imong drum. So, balik siya sa sentro. So, dili kayo loaded ang imong thrust bearing sa imong pump. Okay? So, pwede mo magtanong mga videos actually sa YouTube. No? So, yung mga purpose sa balancing line, balancing drum, and almost ingani po ang concept sa turbina. Kaya naman po yung balancing
drum ang ato ang turbine. So, na siya thrust bearing, thrust balancing drum. So, counteract lang yung mga thrust na ito. Right? So, after sa balancing line, is napo tayo ginatawag ng ARCV, Automatic Recirculation Control Valve. So, the same purpose na to ang mga recirculation valve sa mga previous discussion. Gusto na natin ma-maintain ang minimum flow niya kay what if taas ng level ang drum na to, steam drum. So, dili mo kailangan mag-feed of water to. Meaning, asa man mo ilabay ang water na gina-pump sa to ang pump. Di ako bigay siya nga pump, di nato siya gusto masigitag start-stop siya. So, dapat pwede nato siya ibalik sa aerator storage tank. So, muna nga, ginagutang siya o ERCV to maintain the flow rate just equal to 150 cubic meters. So yan yung design. So, ang imo daw normal nga flow sa water is dari padulong na ni siya sa steam drum. Kasi kumano tong ika, klaro. So, mo normal flow, padulong na siya sa steam drum. In case mapuno ang steam drum or taas yung level niya, dili needed nga magpa-flow ka og water dito. Ang imuhang water is instead na mo flow dito, mo na siya wagi siya diri. Pabalik siya karon sa tuang aerator storage tank. So simple lang siya nga mechanical nga device, no? And para mas makita ninyo, siya lang nag-prepare na press mat is isa sa tumakadag si Keith yata o si Grant. Neither silang duwa lang nag-prepare. Nakakita sila o video. Okay, so, nani ang itsura. No. Sana siya. So, muang normal na flow, na mag-flow na siya ang tubig doon. Naman yung pump, example, kuha siyang tank, tapos tubig ang water na. So, muna yung normal nga operation, padulong sa steam drum, ng color blue. Pero what if dili kayo kusog ang demanded to? So medyo munaog ang flow nimo, yung sobra dali yung butang sa water storage tank. Yan na siya. So ano tapos kana is ko na wa na jud kay feeded to. So tanan sila dilong dira. Okay? So yan na siya. So kani ang iyang murang mechanism jud. Pressure ang gaan sa ano sir? Pressure, correct. So kani siya spring loaded niya actually kani nga valve. So gi-compute siya nga kanang pag kailangan niya og more than 150 tons per hour nga flow para lang mo open siya. Kung mo less than ato, then tuyo siya, recirculate siya sa dari. Okay? So muna ito ang suction line no, sa ito ang boiler feed water pump. Yung discharge, actually, nari siya mismo, kanya nga entire assembly, muna yung mga ERCV mismo sa local. So, kanya sa ERCV, muna yung discharge, pasaka padalong sa steam drum, yung kanyang linya is padalong sa aerator storage tank. Yan na siya. Tapos, ang balancing line is, tapad na po siya sa discharge. Kita na nato later pag ugma diay sa line tracing. So, ugma sa inyong calendar sa nakabutang sa cooling water system, close cooling o condensate. Pero mas dako mo ni siya nga line tracing buhaton sa condensate and feed water. So, ugma dito mo focus sa line tracing. So, okay, so mo na no to ang ERCV niya. Then next is, ang final part is katong itong ginatawag na warming line. So yung purpose nun daw is to ensure nga ang top and bottom sides sa tuwang pump is have always the same temperature. So, itong pump, so water siya ng warming line. So next na, after si mong feed water pump, is ang final heater nato high pressure heater. So, as mentioned before, almost same na sila function sa tulo ka heaters. Kanila siya is na siya yung operating zone siya sa sulod niya sa shell side. Mura yung difference niya. Then, after si mo ang high pressure heater, na natungato ang feed water control valve. So, kanina valve ang iyang ginatanaw
is ang level sa mga steam drum. Okay? So later na ko i-discuss niyo ang mga methods of drum level control. So naman tayo duwa ka yung tawag single element o three element. So discuss na to later na. No? So ang final part sa mga preheating before sa steam drum is kaning atong economizer. No? Kasi nga ni itsura na kita na ako ni siya last time sa inyo ha. So preheat lang yapon. Yan na. And tapos sa itong economizer code actually is baliktad ni sakto rin. So sa itong PNID, kung waiter makita ninyo, na isa ka linya na ito nga valve na no? Sa down sa imong doon sa down cover tube sa imong steam drum, na valve na ito nga pabalik sa economizer. So gituyo na nila kay na kay valve ko rin no, katong control valve, kagano sa steam drum level mo. What if puno ng steam drum, ano siya? Tapos kung puno na siya, mo-close ni siya. Kaya syempre puno na yung steam drum, hindi na ka mag-feed of water sa steam drum no. Ang problema, ga-flow pa rin yung flue gas diri. Yung wakay flow sa imuang water diri. So posible nga mag-overheat. Mag-overheat ang economizer. So to prevent that, nakay ginabuhat na natural circulation na lang diri. So tuyok ra imuang tubig dira kung wala kayo na-feed ng water. Siya. Pero kaning valve is open lang na siya during startup. Pag nag-normal operation na ka, kay naka-close na ni siya kay during normal operation wala jud kay time nga mo close ni mo ang valve diri. Kaya naga-convert biya kag steam. So yan na siya. Okay, so finally is yung steam drum. So as mentioned before, ang steam drum nato is reservoir sa tuang water para sa water walls. At the same time, separator siya sa wet steam o water, diba? So na siya ginatawag nga kanina to ang turbo separator. Ano siya? So bali ang imong steam kani mosulod sa imong riser na gikan sa imong water walls. Pag gina mo tuyot na siya centrifugal force. So tanan mga water droplets balik diri sa imong steam drum. Tapos katay imong dry na nga, or di pa rin dry, saturated steam pa. Saturated steam, muna lusot rin sa mga secondary separator up to sa mga steam dryers. Muna yung musulod na kadulong sa imuhang vertical separator. Yan siya. Okay? And sa tuwa pong steam drum, nasa na ginatawag na Aquarian level gauge. Okay? For local monitoring lang yun sa mga field engineers. So ang iyang concept is siyang bicolor visual level indication for high pressure water boiler drum. Upper color is designated for steam, while bottom color is for water. So ang sa image diri is blue siya o sky blue. Pero pag madto mo dito sa line tracing nato, actually green ni siya diri sa baba, ya red dito sa steam. Ang color niya. Tapos kung madto tayo sa line tracing. So ano siya, level siya sa steam drum, yan gina-measure. So kanya kung gusto mahinduman ninyo po, no? Actually mo ning final slide sa feed water system. Isa man niya tawag na ito nga drum level control. So ang atong drum, steam drum na to, is kani, ina-maintain siya o up to 0 mm na normal level niyo. Kani makita niyo sa picture, negative 131 siya kay di ka na siya sa simulator na picture, and kanina level atong ginamitin during startup. So during startup, once nga mag-burn na ka ang fuel gani sa sulod, natin ginatawag nga terminology nga shrinking and swelling. So pwede nyo yung notes na later siguro. Pag may ka o shrinking, mo ni siyang phenomenon nga while nagapabukal ka, nagapa-increase ka heat sa imong boiler, from high level, bukalit lang o bagsak imong water level sa imong drum kay tungod sa increase imong pressure sa imong baliktad. Ang imong temperature paspas ra kay nagsaka, ang imong pressure is wala kay nakaapas. So mo na nga ni flush into steam ang imong water sa sulod sa steam drum. Tapos pag may utag swelling, mao po ni siyang phenomenon sa steam drum nga kanang paspas kay kanang pasaka og pressure pero mong temperature wala apas. So nibalik siya og water na po, collapse siya from steam, hindi mo siya water balik. So mo na siya no ang reason nga nilabagsak na lang daan siya sa operator dari during startup
instead na 0, gimo na lang negative 131 siya kay during startup mas dako siya og chance nga mag-swell kaysa mag-shrink. So nagikan sa negative 131, tingala mo normal pa kay na siya mag-running mo. Imukalit na siya og positive 100, 200 na kay nag-swell na siya, balik siya water. And during sa startup, dako kayo og roll si field engineer ani kay dato mo magbulat sa lower header drain sa tuang steam drum. Actually, ano siya sa may ground floor, no? Kaya kailangan nyo abrihan manually ang mga drain valves dito sa lower header para munaog yun ang water level. So kung di mo nyo makontrol ang water level ani, above 254 yata. Alam mo, 254 mm. Mo trick na punta. Part siya sa MFT. So, mm. Both high level o low level sa tuang steam drum. Anyway, mag-discuss ba tayo kung ano ulit mga protection na sa tuang steam drum. Yes, Dave. Ang mag-swell o mag-shrink, sir, ang water sa... Ang water. Ang water sa sulod sa steam drum. Which is, mo po itong water nga nasa sulod sa mga water walls niya. Kapadulong mo na sila tanan sa kwan, sa steam drum. Niya. Okay. So, drum level control. Ito sa mouse. Okay, so drum level control. So, ang drum level control nato, na-designate siya into 2. No? Single element o 3 element. So, ang iyang simplest explanation lang is, kung kaysa karing tanan nga drum level control nato, iyang gina-control lang is ang opening sa imong feed water control valve. Kani siya, isa rin yun kabuk. Kaya lang, 2 kabuk iyang pamagi, so hindi siya pag-adjust. Kung may tawag single element control, mag-open lang ni imuhang valve depende sa level sa imuhang drum, sa steam drum. Ito na nga single element. So maski pag sa mo sa boiler, kanina yung tanaw niya, uy, bubo na akong level, open kong valve kay para magdugog ng tubig. Taas na kayo siyang level, sige naog ko o kuan opening para munaog ko ang iyang level. So nga na lang ang single element. And kaning duwa is fully automatic na control. Pag may mga tawag 3 element control, kailangan na niya karon balance yun ang main steam flow, feed water flow, o ang actual drum level. So ginunsa man na siya, di ba? Dapat insinuan siya kanang recirculating, di ba? Kung yung idea, dapat wala losses. Kung sa'yo mo gisulod nga water sa boiler, dapat mura po dati may nga steam kaya para balance siya. So, muna nga kani ingani siya sa 3 element control. Gina-measure nimo karon ang feed water flow, kani siya. Tapos kani po ang imong main steam flow. Yan na siya kanang standard na kaning difference galit kay naman yun ay losses yun from time to time. So muna nga makita ninyo dere ang steam flow nimo is usually higher gamay compared sa main steam flow. So na siya mga 3 tons per hour, kani 3 tons per hour na difference, yan na. So darang ilanan nila nga kanang okay pa wala kay tube leak kay na maintain ang difference na flow sa tuwang main steam o feed water flow. So mo niya ginatanaw niya sa 3 element na dapat balansin ning duwa. So pag tanaw niya karon nga balansin ng duwa tapos ang drum level na ko kay taas mo kayo compared sa kung gusto. So saka pa ko mag-open sa ko ang feed water control valve automatically. Pero kung makita ni Kwan ni 3 element control nga steady ang ako ang Kwan, steady ang drum level ba? As is na siya 0 mm Pero nakita niya nga gasaka man akong main steam flow, paspas mo kayo, saka. So nga siya stable ako ang drum level pero gasaka ang main steam flow. So iyan ang i-foresee nga dapat magdungog din kong water kay totoo dani munaog naman akong drum level kay dagat kay kung gina-generate na steam. So maski pag imong drum level is nasa sa normal level, tingala kung ano ma-open man ang ato ang feed water control valve. Kay tungod dako na kay diferensya ang feed water flow sa steam flow. Yan na po na siya. Napoy time nga baliktad po, steady ang imong drum level, yan nagabagsak na ang imong main steam flow, pero yung feed water flow taas pagyapon siya. So maski pag stable na siya, muisip siya gamihan na nako ang opening sa ako ang feed water control valve kay taon-taon
usakan niya akong water level kay wala na ako gina-generate as much steam nga ginagamit sa turbina. So mas kwan siya, mas mas predictive siya ang 3-element control compared sa single element. Kaya ang single element reactive, ang 3-element predictive. So mana yung advance. Muna nga, during normal operation, ang gamit yun is 3-element. Yes, sir. Okay. Sige. Okay na. Sige, so, klaro ba so far? Single element o 3-element control. So basically, muna na siya ang matuang feed water and condensate system. So dagan siya PNID na. So pwede basahon niyo siya, check niyo siya isa-isa. Then ugma, ang ato ang i-prioritize sa line tracing is kanilang condensate and feed water system sa kadako niya. And dalalin yung mga PPs sa same yapon si Dave o si Joel, ngira magyapunta. Okay, wala pa rin ko. Nainabot